Naging emosyonal si Victor Wembanyama nang mag-0 na ang oras sa Game 7 at opisyal nang hirangin ng Spurs bilang Western Conference Finals champion. May bonus pa yan mga ka-teammate. Si Victor Wembanyama na nga rin ang nahirang bilang Western Conference Finals MVP. Maski ako, teary-eyed ako sa naging battle ng Spurs para sungkitin ang series na ito. Binalik off the bench si Jared McCain at nag-start para sa OKC si Cason Wallace. Basa ko dito, talagang pinaigting agad ng Thunder ang depensa para hindi sila maunahan ng Spurs sa momentum. Pero unang yugto pa lang ng Game 7, nakabuslo agad sina Wemby, Stephon Castle, De'Aaron Fox at Julian Champagnie para lumayo ng konti sa OKC. Pero pagpatak ng second frame, nag-adjust dito si Coach Mike Daynote dahil sa maagang napaparalyze ang depensa ng Thunder dito. Kahit nagsabay ang Twin Tower at dalawang combo guards and excellent defender ng Oklahoma. Kaya nakabawi dito ang OKC. Gumawa ng paraan si SGA para hindi sila maiwanan. Katuwang ni SGA si McCain inside and outside. Third quarter of action, umariba si Wembanyama offensively and defensively. Uminit naman from downtown si Julian Champagnie na siyang inaantay natin nung Game 1 pa lamang na tila nireserba ang lahat sa Game 7. Nakisali sa 3-point party si Keldon Johnson matapos magpakawala ng dalawang sunod na tres at isang tough layup galing sa pasa ni Champagnie. 6:32 remaining sa game. Inupo si Wemby kaya sumalakay si Hartenstein sa loob pero binutota ito ni Luke Kornet. Isa sa big time play yan ni Kornet mga ka-teammate. Ito ang pumatay sa run ng OKC hanggang sa hindi na nila magawang makapalag pa pagbalik ni Wemby galing sa pahinga. 111-103 ang final score at makaka-advance na nga ang Spurs sa NBA Finals. First time yan since 2014. Makakaharap ng Spurs ang New York Knicks from the East at isa itong rematch battle ng Spurs at Knicks noong 1999. Itong taong ito ang kauna-unahang championship title ni na Tim Duncan kasama si David Robinson at ngayon naman ito ang kauna-unahang championship ni Wembanyama kung magkataon. Ang tanong, masungkit kaya nito ang kauna-unahang title ni Alien bilang makabagong Spurs sa panahon ni Coach Mitch Johnson? Comment down below. Alam natin na sobrang hirap ang pinagdaanan ng Spurs para makabalik sa finals. Napakaraming nangyari, mga frustrations, sisihan, pagpapalit ng mga players at biglaang trade ang nangyari sa loob ng 12 taon. Imagine, nung lumisa ng Big 3, nung nawala si Kawhi Leonard at nag-retire si Coach Pop, mula sa Tetris lineup ay naging solid squad na haharap at lalaro ngayon sa finals. Kaya balikan natin konti. From this lineup to this, and to this lineup, ang daming nagbago mga ka-teammate. At damang-dama ko ang inis nyo kapag natatalo ang Spurs noon. Sisi kay Basel, sisi kay Johnson, sisi kay DeMar DeRozan. Kesyo ipasok si Jack Landale, bigyan ng minutes si Lucas Samanic at kunin from drop si Paolo Banchero. Lahat nagduda sa GM, kay Coach Pop at sa buong staff ng Spurs dahil sa hindi maintindihan ginagawa ng San Antonio na taliwas sa expectation ng mga fans. Lahat nagbago ng madrop ng Spurs si Victor Wembanyama na nagsikap para muling makabalik ang Spurs bilang contender sa liga at magkaroon ng pagkakataon na masungkit ang ika-6 na kampeonato ng team bilang kauna-unahang championship title naman ni Wemby, Castle, Dylan Harper, KJ at Basel. Pero hindi madaling dagitin at tagumpay dahil hindi basta-bastang kalaban ng Knicks mga ka-teammate. Sa regular season, 1-1 ang Knicks at Spurs. Technically kasama na dyan ang NBA Cup Finals. Sila nga din ang nagtapat nun. Pero New York Knicks ang nagwagi sa duelong yon. Ang pinaka dapat isaalang-alang ng Spurs dito ay sila Jalen Brunson at Karl Anthony Towns na parehong gumagawa ng 20 to 30 points per game. Samahan mo pa ng OG Anunoby sa wings at si Mikal Bridges at si Josh Hart pa na anytime nagko-contribute din ng malaki para sa Knicks. Ako naniniwala ako na kayang-kaya ng Spurs yan mga ka-teammate at tingin ko match ang Spurs at Knicks. Rematch nga yan mga ka-teammate after 27 years. Napakatagal na. Seryosohan lang kalaban ng New York Knicks at walang flapper kagaya ni SGA. Well, maiba lang ako.
May binanggit kasi si Basel sa isang pagkakataon na bago daw ang Game 7 ay nagpatugtog-an niya ang mga OKC fans ng napakalakas sa tapat ng hotel na tinutuluyan ng Spurs para hindi sila makatulog. Wow! Napakagrabe mga ka-teammate. Alam naman natin na napakahalaga ng pahinga ng isang player, lalong-lalo na importanteng game ang haharapin nito. Buti na lang talaga, hindi na naigang OKC sa Spurs, kundi marami ang magagalit at mawawalan ng gana dahil sa ugali ng mga fans at sa mga nakakasawang dirty plays ng Oklahoma.